Dear DJ Cory, my sugar daddy, ang mister ko. DJ Cory, wala ako nag-expect na maabot man ang time na ako man mismo ang mapadalas ang sulat ko. Tungod sa kadalomsong problema, kaginaagyan ko subong. Itago ako sa ngalan nga Jana. Nagdako ako sa kapigaduhon. I've always been a hustler. May duha ako kautod nga babayi, kag si mama na lang ang buhi sa mga ginikanan ko. Nagtindog ako bilang breadwinner sa pamilya namon for the longest time. Nagahimakas ako kag permi ko ginapanumdum ang sitwasyon kag kaayuhan sang mama ko, kag sa mga utod ko. So nag-working student ako, ginpatapos ko ang kaugalingon ko sa pag-eskwela hasta sa makasulod ako sa trabaho. And imagine this. Naglabot ako sa edad nga 27 nga wala pa nakaagi, nobyo. Gani finally, sang ma-in love ako, bisan madamo ako sang ginapaligban, madamo ako sang ginapaligban about sa family ko, wala ko na ginuyangan ang panahon. Since nag-edad na ko, kag tapos naman ko eskwela, tapos ko naman pa eskwela ang mga utod ko. So itago natin ang napamana ko sa ngalan nga Jericho. Siya ang unang lalaki nga palangga ko. And hopefully, siya na ang last. I married my husband 2 years ago. Wala na ako sang may ginahandom pa sa siningang kalibutan kundi makaupod siya sa bilog ko nga kabuhi. He is the man of my dreams. May itsura si Jericho. Mabuot, gentleman, and bonus na lang ang pagkamacho niya. Nakilala ko siya through a friend of a friend. Isa siya ka-former fitness instructor turned businessman. Sangging kasal kami, manami ang dalagan sang business niya. That's why he gave me my dream wedding. Siya ang nagasto, tanan, sa kasal namon. Nag-offer man ako sa iya nga ma-share ako half, pero hambal niya, siya na ko nang bahala. Cause he wants to make me happy. Siyempre ako naman kilig, kag feeling gwapa. Malipayon kami, may kanya-kanya kami nga career. Sa business niya, wala ko masyado nagapakialam. Besides, hindi man nabi amo ng batasan ko nga manghilabot. I have my own career. Kag ginapabayaan ko siya nga mag-enjoy. I am already a manager sa department nga ginaobrahan ko. May gamay nga mga problema sa company pero nalampuasan man. So kada dinner of the night kami, kag may mga time nga ako lang isa sa balay nga dinner tungod may mga business dinner siya. So one time ginupod niya ako sa business dinner niya. Wala namon ini ginahimo sa mag-boyfriend girlfriend pa lang kami. May ginpakilala siya sa akon, hambal niya, friend niya kuno sa business. Itago nato siya sa ngalan nga Boss A, 62 years old. Fit ang panglawason para sa edad niya. Aktibo, may sports, golf. Sa tuod lang, hindi mo mahalata nga ara na siya sa early 60s. Na-sense ko nga masinadiyahon siya nga klase sang tawo. Kag batik ko, may asawa ini. Pero dugay na nga byudo. May mga anak, pero ara sa abroad. Mahambal ko nga lain ang dating ni Boss A. Lain ang karisma niya. Kumbaga, makatulo kagid sa iya halin sa ulo hasta sa tiil. Mayaman ang dating kag amoy mayaman man syempre. And aside from that, permi siya may team. Kumbaga may assistant siya sa kung diin-diin. Assistant siya nga upod kag may mga guards. So ang una nga pagpakilala sa akon ni Mr. kay Boss A, nasundan pagid nga nasundan. Bisan kapila ko na makaupo si Boss A sa dinner, may aragi hapon ako nga awkwardness nga nabatsyagan with him. Hindi ko ma-point out kung ano, diin, kag nga aamusin na. Basta ang nabalaan ko lang, masyado ka manggaranon ining si Boss A. Pero syempre, ano man ang labot ko kay, 'di ba? Business na isang bana ko. Kag kung ano klase nga business ang mayara sila, I'm out.
So one day, nagtawag sa ako ng isa ko ka utod nga babayi. Ginsugid ni sa akon nga gin prenda gali isang nanay namon ang amon nga balay. Ang balay nga ginsuptan ko, ginpangabudlayan sa madugay nga panahon. Kag kinahanglan ako no nga gawaron. Mabaydan na kay kung hindi butungon ako na ini. Marimate na. Ay grabe DJ Cory, daw ginakumos ang dughan ko sa mabalaan ko to. Wala ko kabalo kung hindi na ako makuha sang kwarta nga pambayad sa balay. Kaya isa pa, nag-save ako para sa pamilya manamon. So ginambal ko sa bana ko ang problema ko. Kag wala pag duha-duha, ginhambalan niya ako nga hindi na ako mag-worry kay buligan niya ko. Yes, DJ Cory. Kaya magpagwaas ang bana ko sang amo to kadako nga kwarta. Cash. Madamo ako sang gusto ipamangkot sa bana ko. Diin, paano, kay sino? Kag, kung amugid man nakadako sang kwarta nga, tago niya, amugid man na. Kaya sa pagkabalo ko, ang pamilya nila, do pareho lang man status sa pamilya namon. Ginapanumdum ko na lang nga basigid man nagadako ng business niya. Kag, tungod dira, wala na lang ko namangkot. Mas nagpangibabaw ang pagka-thankful ko sa bana ko. Then days went on, feeling ko daw may lain. May nagbago sa routine sang mister ko. Wala na ako gina-invite sa business dinner niya. Kag may mga panahon nga nag-overtime siya sa office niya. Sa iya mismo nga business. Sa kaugalingon niya nga warehouse. So, nagsulod sa pinsara ko nga since balaan ko man kung diin ang warehouse niya, sorpresahon ko siya. So, nagilis ako, nagpagwapa, nagpahamot. Kag pag-abot sa warehouse, na-notice ko sa parking ang isa ka salakyan nga sa mamatsyag ko bago. Bago sa panulo ko, pero naga-wonder ako kung sinong tagiyas ang salakyan nga to. So, gin-welcome ako sang guard. Gin-pa-park ako. Kag gin-pasulod ko sa mismo nga opisina sang bana ko. Wala ko kabalo na ako gali ang masorpresa. Wala siya sang bayo nga pang ibabaw. Ginalantaw siya ni Boss A. Samtang ang mga kamot sini nagalagaw sa dughan sang bana ko panaog sa hawak niya. Wala ko kabalo kung ano gid ang ginahimo sang mister ko sang time nga to. Kung nagasaot-saot siya or what? Basta may feeling ko nga hindi ko ma-explain ang nakita ko. Hindi ko ma-explain ang nabatsyagan ko sa nakita ko. Though enjoy si Boss A sa lawas ang bana ko. Naglain ang itsura nila sa makita nila ako. Nakibot sila. Pagkatapos ko masaksihan ang eksena nga to, naghalin ko dayon. Nagmaneho lang ko, nagmaneho nga wala ko kabalo kundi ko makadto. Nakalabot ako out of town. Nagstay ako sa isa ka resort for a few days. Wala ko anay nagpakita sa bana ko. As sa isa ka adlaw naka-decide ako nga magpauli na sa balay. Kag didto ko na gin-istorya ang bana ko. Ginhambal niya sa akon nga wala lang kuno to. Langas-langas ang nila nga duwa ni Boss A. Pero wala ko na mapunggan ang kaugalingon ko nga magpamangkot sa iya. Ano mo si Boss A? Ano ginbala ang papel niya sa kabuhi mo? Kag wala na makasabat ang mister ko. Naghibi ako. Sa pamatsyag ko, ginbutigan ako sa malawig na panahon. Madamo nga pamangkot ang nagadalagan sa pinsar ko. Sino o gidbala na gasto sa kasal? Sino ang nagbakal sa amon sang salakyan, sang balay namon? Sugar daddy ayan siya sang bana ko? Nagpalanindog ang balahibo ko. Daw nahiguan ko sa bana ko. Pati sa kaugalingon ko. Hambal sang bana ko sa akon, kapit lang kuno ako. Hindi anay magbuya sa iya. Kaya sa insakto nga panahon, isugid niya sa akon ang bilog na kamatuoran. Sa subong DJ Cory, nagagamong pinsar ko. I can't think straight. Ano ba lang dapat ko nga himuon? To stay in this marriage upod ang mister ko?
o kung magbuya na lang. Hasta diri na lang ako, madamo nga salamat. Love, Jana.